Praise God. Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal mga kapatid sa iba't ibang mga churches at lalo sa ating home church sa Jesus Christ, the Living God World Outreach Ministries. At purihin ang Panginoon. Ito po yung lingkod, si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. So purihin ang Panginoon, sa loob po ng ilang sandali, magsisimula po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. So ito po yung part 6 ng understanding the laws of faith po. At mahalag po itong part 6 na ito. At napakarami na natin tinalakay patungkol sa iba't ibang mga principle of faith. Hindi ko na po isa-isahin at baka kulangan tayo sa oras. Ilang pong lagi siya sabi na ito po, recorded ito, up to 30 days lang na naipopost natin ito. Nag-message nga Meta na up to 30 days lang na ipopost ito sa Facebook. No? Pero sa YouTube ay atin pong ina-upload para sa YouTube, para ma-preserve. Kasi sa YouTube, I believe, sana nga, forever. Sana may forever sa YouTube. Para ma-preserve yung ating mga teachings, maraming pa makapanood, makapakinig. So, purihin ang Panginoon. Kaya, praise God, napakarami na po nating topic na talakay. Pamula pa na nagsimula ito nung pandemic pa. Hanggang ngayon, hindi na natin nilubayan, dire-diretso. Kasi yung mga kapatid natin sa ibang bansa ay kailangan po ito. No? Kaya purihin ang Panginoon. Welcome po everyone. God bless you all. At start na po tayo. Pero Father, maraming po salamat sa gabi ito sa pag-aaral ng salita. Dalangin po namin na magpakahiga sa puso ng bawat sa amin. Release the power of your word, Lord, to bring revelation knowledge, to bring faith into our hearts, O God. At heal those who are sick tonight in the name of Jesus. Maraming po salamat sa iyong biyaya at pagpapala sa bawat isang dumalo sa Bible study nito. And all glory and honor belongs to our Lord God the Savior, Jesus Christ. Amen, amen, and amen. At salamat po sa ating team song, sa komposisyon ng ating kapatid, si Pastor Luis Baldomaro. At ating pong pasimulan na ang ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po ang part 6 ng ating series of lesson about the laws of faith. Understanding the laws of faith. At sinabi ko na yun sa inyo na ibig sabihin ng laws, yan ay mga principle ng pananampalataya. Marami nang tayong natalakay, yung principle ng pananampalataya na believe with your heart and confess with your mouth. What you believe in your heart, you must confess with your mouth. Ang mga modern churches ngayon, ang naituturo lamang ay to believe with your heart. At nawala na yung to confess with your mouth. In fact, na-born again tayo, naligtas tayo, ayon sa Romans 10 verse 9 and 10, by believing with our heart that Jesus died and rose again from the dead, and confessing what we believe. Sabi doon, if we will confess that Jesus is Lord, meaning Jesus is God, we will be saved. So, yan ang naging dahilan kung bakit tayo naligtas. Nanampalataya tayo sa ating puso at ipinahayag natin sa ating bibig ang ating pananampalataya. Kung ano man ating pangailangan, salvation, healing, or answered prayer, always confess the promises of God. Use the promises of God, the Word of God, sa pananalangin. Gamitin nyo ang pangako ng Diyos. Ibalik ninyo sa Panginoon ang kanyang salita. Kasi sabi ng Panginoon sa Isaiah 55 verse 11, sabi doon, there shall be no word from God. Ano nga ba sabi doon? Nakalimutan ko yung memory verse ko. Isaiah 55:11, so shall my word be that goes forth out of my mouth,
it shall not return to me void, but it shall prosper in the thing whereto I send it, and it shall accomplish that which I please. Sa Tagalog, i-expound ko sa inyo, sabi ng Panginoon, ganon ang mangyayari sa aking salita. Lahat ng aking salita na ibinigay sa tao, sa atin, we have the Word of God in our hearts, no? Lahat ng salita ng Diyos daw, sabi ng Panginoon mismo, na ibinigay sa atin, kapag ating ibinalik sa Kanya, ay walang duda, hindi maaring hindi magkakaroon ng pangyayari. No? Kapag binalik natin sa Diyos ang Kanyang salita, alin yun? Yung Kanyang pong mga pangako na binigay sa atin. Pag binalik natin sa Kanya, ang mangyayari, ibabalik sa atin daw ng Diyos in a form of answer prayer. Ano? In a form of answer prayer when we confess the promise of God. Ano? Kapag pinahig natin ang Kanyang pangako sa Kanya, yun yung sinabi ng Panginoon, na kapag binalik nyo sa akin ang aking salita, hindi ito maaring hindi magbubunga. Meaning, hindi maaring hindi ito mangyayari sa iyong buhay. Papangyayarihin ng Diyos ang mga pangako, ang salita ng Diyos na ating pinakawalan, na ating ibinalik sa Diyos. No? Paano natin maibabalik ang salita ng Diyos, no? sa Kanya? Naibabalik natin ang Kanyang salita by confessing it to God, by declaring the promises of God. No? Pwedeng through prayer, or pwedeng just declare it before God. I-declare nyo lang, sabihin nyo, Panginoon, salamat po, dinideclare ko ang iyong pangako, papangyayarihin po ito. You said in your word, my God shall supply all your needs. So, Panginoon, kiniklaim ko, tinagpo mo na ako sa aking mga pangangailangan. No? Panginoon, sinabi mo sa iyong salita, that you are the Lord who heals us. No? Exodus 15 verse 26. You are the Lord who heals us. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling sa amin. Kaya nagpapasalamat po kami, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos at pinaglilingkuran ay Diyos na nagpapagaling sa mga sakit at karamdaman. No? Ibalik nyo sa Panginoon ang Kanyang salita. Isaiah 53, we declare, Lord, and we believe your promises. Jesus took our sicknesses and carried all our diseases, and by His wounds, we were healed. Kasama kasi ang kagalingan natin sa lahat na sakit karamdaman sa pangako ng Diyos na ito ay papangyayarihin sa ating buhay. Kasi ang ating redemption, ang katubusan na binigay sa ating Panginoon ay redemption, katubusan sa sumpa, katubusan sa sumpa ng sakit at karamdaman, katubusan sa sumpa ng kasalanan, katubusan sa sumpa ng kahirapan ng buhay. No? Hindi naman pinangako ng Diyos na kapag kayo naging Kristiyano, yayaman ka ng pinakamayaman, magiging milyonaryo ka. Basta sabi ng Panginoon, ikaw ay giginhawa. No? Not necessarily magiging milyonaryo ka o bilyonaryo, desire yun, ano? Baka mauwi lang sa greediness. Just believe that the God whom we serve is the God of prosperity. And prosperity means pagiginhawahin ka ng Panginoon. But most of the time, to develop and to train us to use our faith, isinasalang tayo ng Diyos sa pakikipagbaka, no? Sa maraming battles. Pakikipagdigma sa pananampalataya. Kasi sabi sa atin ay, fight the good fight of faith, no? So, tinitrain tayo ng Panginoon na lumaban, tinitrain tayo ng Panginoon na gamitin yung natutunan natin sa pananampalataya, kaya isinasalang tayo sa pakikipagbaka o sa battle or sa war, no? Sa Bible, lalo sa Old Testament, kapag ang bayan ng Diyos ay napalaban, ang kasunod noon, after the battle, meron silang mga nakukuhang blessing after the battles, after ng labanan.
yung mga treasure ng kanilang mga kalaban, yung mga weapons, yung mga gold, yung mga ari-ari ang mga kalaban nila, nakukuha nila at naiuwi nila as blessings for their people. No, in every battle there is a blessing na inilaan ang Panginoon. Kaya pasalamat kayo kung meron kayong pakikipagbaka sa buhay, no? Meaning yan ay palatandaan that blessings are coming. Mga pagpapala ay darating. Okay? So, gusto ng Panginoon gamitin natin ating pananampalataya. Kaya learn to believe the promise of God and confess it with your mouth. Yan yung mga principle, ano? At another principle of faith ay yung faith always obey God, no? Ang tunay na nananampalataya ay laging susunod sa Panginoon. Kakambal ng pananampalataya ang salitang obedience, no? Or salitang obey. And genuine Bible faith is always obey God. Okay? Pag ang nananampalataya, sinasabi niya, siya nananampalataya sa Panginoon, pero hindi siya marunong sumunod, hindi biblical faith yan. No? Hindi yan yung faith na sinasabi ng Diyos na ating gamitin at ipakita natin sa Kanya. Hindi yan yung faith na natatanggap tayo ng pagpapala. Yan ay pwedeng ano lang yan, head knowledge faith. Meron kang faith sa isip mo, but in your heart, there is no faith. Ang malaga yung faith in your heart. When faith is in your heart, no, you will always obey God. Yan, principle of faith, no, or the laws of faith. Tunay na biblical faith is obedient faith. No? Kaya sabi ni James sa kanyang aklat, Book of James, show me your faith without works, and I'll show you my faith with works. Faith, alam niyo ba na ang pananampalataya walang gawa ay patay? Parang tao na ang katawan walang espiritu ay patay. Ganon din ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Meaning, ang pananampalataya, ang taong nananampalataya, kapag hindi siya sumusunod sa Panginoon, wala siya mga good works, no? Hindi siya tunay na nananampalataya. No? Ang acid test, ang palatandaan o ang mark ng tunay na pananampalataya sa isang mananampalataya ay pananampalataya na sumusunod sa Panginoon. Okay? Another principle of faith, ang tunay na may pananampalataya sa kanyang puso, hindi matatakot kung ano man mangyari. No? When faith is in your heart, fear is absent. No? Kasi the truth is, fear is tawag dito, faith perverted. Originally, there is no fear sa mundo. Kailan nagkaroon ng fear sa mundo? Nung nakapasok po ang kasalanan at sumpa sa planet Earth. Kaya sa Genesis chapter 3, mabasa natin doon ang first word na lumabas sa bibig ni Adam noong naramdaman niya na dumating ang presence ng Panginoon sa Garden of Eden, nagtago siya. At tinatawag siya ng Panginoon. Noon siya nagpakita, Panginoon, kasi naramdaman ko dumating ka, I was afraid. Yun ang first time na lumabas sa bibig ng tao, I was afraid. Ako'y natakot. Ba't ka natakot? Ano? At doon makikita nyo na ang taong unang magulang natin, Adam and Eve, ay failed. They failed God. Sumama sila kay Satanas. Kaya lahat ng generation nadamay sa walang hanggang kaparusahan na naghihintay sa bawat isa sa atin. At salamat sa Diyos na dumating si Jesus, the only Savior of the world, na siya nagligtas sa atin. Namatay siya sa krus, He paid the price of our sins, no? Para yung kaparusahan naghihintay sa atin, huwag na natin tanggapin. Siya na ang pinarusahan ng Ama sa cross. At siya ay nabuhay na maguli para lahat ng sasampalataya sa Kanya mabubuhay din forever. Sa buong eternity, kakasamahin ng Diyos. No? Yun naman ang blessing of our faith.
kapag nanatili tayo, nanampalataya sa Panginoon hanggang wakas, we will receive our reward. And that is eternity. That is eternal life. Sa buong eternity ng ating buhay, hindi na tayo mamamatay. Ang katawan natin, babaguhin ng Diyos. God will give us glorified body. Katawan hindi namamatay, hindi tumatanda, hindi nasisira. At we're waiting for that day. Kaya pinakamapalad tayo. We are saved forever as long na hindi ka aalis sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi nung iba, hindi raw nawawala ang salvation. Kahit tumalikod ka, mag-backslide ka, kalokohan po yan. Hindi totoo. That's not in the Bible. Sa Bible, pinag-iingat tayo. Una, sabi sa Biblia, work out your own salvation. At ang sabi pa ay, mag-ingat kayo. Huwag kayong gagawa ng mga gawa na laman. Sapagkat ang gumagawa ng mga ganitong uri ng gawa ng kasalanan, Galatians 5, verse 20 to 23, mga gawa ng kasalanan, gawa ng laman, shall not inherit or shall not enter into the kingdom of God. Imagine, sinabi sa mga mananampalataya. Sabihin, may warning, pinag-iingat tayong Panginoon. Kaya, mga kapatid, let's serve God faithfully with all our heart, Let's continue to serve God faithfully. May buong pagmamahal, buong pag-ibig, buong pagtatapat. Kalimutan natin ang salibutan. Kalimutan natin ang pakikipag-enjoy sa kasalanan sa libutan. The world will perish one of these days. Sabi nga sa Bible, 1 John chapter 2, verse 15 and 16, do not love the world, neither the things that are in the world. The lust of the flesh, the pride of life, the lust of the eyes, that's not from the Father. Yan ay galing sa sanlibutan. At ang sanlibutan, the world, together with its lust, will perish one of these days. They will be destroyed. Kaya hindi na tayo taga sanlibutan, mga kapatid. Tayo tagapagmana ng buhay na walang hanggan unless na ikaw ay bumalik sa pinanggalingan mo na sanlibutan, mas dadamay ka sa pagkawasak, pagkamatay ng buong sanlibutan. Okay? Kaya tayong mapalad po tayo, hindi tayo nag-aaksaya ng oras dito sa ating po Bible study. So, yun yung isang tinalaki din natin na when your heart is filled with faith, fear is absent. But if your heart is filled with fear, baligtad, faith is absent. If you have 80% faith in your heart, therefore, ano natitira sa 80%? 20%. Kung meron kang 80% in your heart, faith in your heart, 80%, that means meron 20% na puwang sa fear in your heart. If you have 50% faith in your heart, therefore, yung kalahati noon ay fear. So magkahalo sa puso mo, faith and fear, at hindi po pwede magsama yan. Ang isa dyan ay mawawala, mauutas, o madodominate. If you have 90% faith in your heart, that means you only have 10% fear in your heart. Pinakamaganda na yung 100% faith in our hearts. Para totally, completely, there's no fear in our heart. Okay? So, yung tandaan nyo, basta kayo natakot, makakatakot, ano kayo mangyayari? Baka ganito, baka mamatay, baka tayo mapahat. Pag natatakot kayo, nawawala na yung faith nyo sa Diyos. Lagi tuturo sa Panginoon, magtiwala kayo. Even doon sa panahon ng storm, inabutan ng storm ang daong ng mga alagad ni Jesus, at si Jesus natutulog doon sa pinakalikod, na pinakamaalon doon sa likod. Natakot sila kasi ang tubig tumatas at pumapasok na sa daong nila at napakalakas ng hangin. Kasi nasa Panginoon, gisingan nyo nga ang Panginoon, ang ginising na Panginoon, wala ka bang pakialam sa amin na kami mamamatay na, at nagpapanik na sila, bumabagyo na. At gumising si Jesus. Anong ginawa ni Jesus? Pinahinto ang storm. Peace, be still. Huminto ka, storm. Immediately, huminto ang storm. Nagulat sila. At nung maganda na wala ng storm, sinabihan silang Panginoon, where is your faith?
Nasaan ang inyong pananampalataya? Bakit kayo natakot? O you of little faith, o kayong may maliit na pananampalataya, nasaan ang pananampalataya? Bakit kayo natakot? Kita nyo? So that's another principle, na wag paghariin ang takot sa puso. Practicein natin na laging faith lang ang nananahan sa ating puso. Faith in the Lord Jesus Christ. Sinabi ni Jesus, I will never leave you nor forsake you. No? I will never leave you nor forsake you. Okay. So ngayon, another principle of faith, at last na ito, I believe last nito, pero marami pa ako idudugtong sana. Bahala Panginoon kung meron na. Depende, hindi ko pa natatanong sa Panginoon kung dudugtungan ko ito. Pero parang ito na yung huli. Na ito yung title. What you believe is what will transpire in your life. Ibig sabihin ng transpire ay what will happen. Yun yung mangyayari. Kung ano sinasampalatayanan nyo, ay siyang mangyayari sa buhay nyo. Naku, magandang pag-aralan to. Kasi dito tayo mahina eh. Hindi tayo aware na this is one of the principle of faith. Isa ito sa mga laws of faith na huwag tayong maniniwala sa mga negative na bagay na pwedeng mangyari sa ating buhay. Kasi one of these days, talaga mangyayari yan. Pag yan ang paulit-ulit yung pinanampalatayanan, whether it is good or bad, positive or negative, blessing or calamities, blessing or curse, that will happen in your life. That will transpire in your life. Yung pinaniniwalaan niya yan. Kaya anong pinakamabuting gawin? Ang ating paniwalaan ay yung mabuting bagay na pinangako sa atin ng Panginoon, na magaganap sa ating buhay. At isa-isahin po natin, isa-summarize ko na lang yung mga pangyayari, pero ito po yung mga verses, Bibigyan ko kayo ng mga example sa Bible. Na itong mga taong ito, mga Bible characters, they act on the word of God. Act by faith, They acted by faith. Sila ay nagsikilos sa pananampalataya. At nakita nila yung resulta ng kanilang pagkilos sa pananampalataya. Okay. Number one example na ito, yung Roman centurion. Tandaan niyo yung Roman centurion? Ito Roman centurion ito, Roman soldier po ito na, I believe, ito ay may isa sa mga high-ranking na officer, na probably a captain. So itong Roman centurion nito, meron siyang servant alipin. At mabait itong centurion nito, although siya ay Roman na officer ng hukbo ng Roman government, pero siya, maganda ugali niya. Alam nyo ang Roman government, Roman Empire, mabangis yan. At nung nasakop nila ang bayan ng Diyos, Israel, isa sa pangarap ng Israel ay dumating nawa ang Mesaya, na ang paniniwala nila ay political leader, isang king na maghahango sa kanila, laban sa maghahango sila sa kanila sa kahirapan under Roman government o Roman Empire. Pero hindi naman si Jesus political leader. Remember, nung siya ay gagawing hari, tumakas siya. Hindi yun ang kanyang pinunta rito. Ang kanyang kingdom ay hindi earthly. Ang kanyang kingdom ay pang-eternity. Hindi pang-mundo na pansamantala, kundi pang-buong panahon, sa buong eternity, establisado ang kanyang kingdom. At lahat ng mga sumama sa kanya ay isasama niya sa kanyang kingdom. Tayo po yun. Okay. So itong Roman centurion nito, mabait sa kanyang servant. Bakit? Kasi concerned siya, may sakit yung kanyang servant, halos nahihirapan, hindi na makabangon, naaawa siya, paralisado.
Kaya lumapit siya kay Jesus, the miracle worker. No? At siya ay nakiusap. At sabi ay, Lord, kung pwede po ay pagalingin mo yung servant ko at siya ay hindi makaparalyze sa katawan niya, ipaparaphrase ko po siya, mukhang wala na sa pag-asa gumaling. Pero alam ko na sa pamagitan nyo, merong pag-asa. No? Yun ang ipinaparaphrase ko, dinadramatize natin. Sabi ni Jesus, alam niyo si Jesus, laging on the go si Jesus eh. Ay, tara na, punta na natin sa bahay niyo. Panginoon, ako po yung Roman centurion, hindi ako karapat-dapat na tanggapin ang isang kagaya ninyo kasi alam niyo, kalagayan ko, kumbaga sa parang siya sabi ng Roman centurion, ako po yung makasalanan, kayo po ay sa Diyos, nagmula sa Panginoon. Parang ganun siya sabi. Kaya nahihiya yung Roman centurion na papasukin sa kanyang tahanan at sabi niya, just say the word only and my servant will be healed. Pero alam ko, ako po ay maraming pinamamahalaan under ng aking authority at isang utos ko lang, isang salita ko lang, sumusunod yung aking mga sundalo. Alam ko, kayo po ay may authority. Just speak the word only at mangyayari yung inyong sinabi. Ibig sabihin, naintindihan ng Roman centurion yung salitang authority. At meron siyang pananampalataya kay Jesus na si Jesus ay may authority to heal the sick. No? Malalim yung pananampalataya ng Roman centurion. At kahit hindi na kayo pumunta, Panginoon, sa bahay ko, just speak the word only. Salitaan nyo lang, gagaling na yung servant ko. Wow. Nagulit si Jesus. Kakaiba to meron tong great faith. No? At sabi ni Jesus sa Matthew chapter 8, verse 13, ito po sabi ni Jesus. And Jesus said to the centurion, go, it shall be done for you as you had believed. Umuwi ka na. At mangyari sa inyo, kung ano yung iyong pananampalataya. No? Kung ano yung sinasampalatayan mo na gusto mo mangyari, mangyayari na. O mangyari na ngayon. O mangyayari. No? And the servant was healed at that very moment. Nung umuwi yung Roman centurion, nadatnan niya yung kanyang servant, magaling na. Kailan? Nung oras na sinabi ni Jesus, umuwi ka na sa inyo. Mangyari ang ayon sa iyong pinaniniwalaan. Anong paniniwala ng Roman centurion? That his servant will be healed the moment na si Jesus ay nag-declare ng word of healing. At sabi ni Jesus, umuwi ka na kasi pinagaling ko na siya. Ganun ba sinabi? Umuwi ka na dahil ang pananampalataya at kapangyarihan ko nagpagaling sa iyong alipin. Hindi po ganon. Although it's the power of Jesus, His anointing, His authority and power, ang kumilos, pero alam mo sabi ni Jesus, umuwi ka na, mangyari ang ayon sa iyong pananampalataya. So, alam natin, ang pinanggagalingan, kagalingan, kapangyarihan, lahat ng bagay ay ang Diyos. And that is God's part. Yun ang bahagi ng Diyos. Pero, huwag natin kalimutan, sa principle of faith, may bahagi ang tao. Ano? Yung ang tao, ang manampalataya, ay manampalataya sa Panginoon, manampalataya sa kanyang magagawa. Ano? Yung panampalataya natin na ang ating Diyos ay magagawa niya ang lahat ng bagay. Pero ang kondisyon, you must believe. Ang God's part, He will provide. He will provide, He will answer your request, your prayer. Pero ang kondisyon ng Diyos, tandaan nyo, lahat ng tugon ng Diyos may kondisyon. Conditional. Ang ano? Ang kondisyon po ay manampalataya. Okay? So, ganun nangyari sa servant ng Roman centurion.
Go, it shall be done for you as you have believed. At tinawag ni Jesus itong Roman centurion, a man with great faith. Meron daw great faith centurion. Ano yung great faith? Faith on the word of God. Faith on the authority of Jesus. No? Yun ang great faith. Pananampalataya sa Panginoong Hesus, pananampalataya sa kapamahalaan at kapangyarihan ni Jesus, at pananampalataya sa salita ni Jesus. Kaya pag ang ating pananampalataya ay based on the word of God, based on the promise of God, at talagang nakatuon doon ang ating buong pananampalataya, we have great faith. Because great faith is always based on the word of God. Okay? Hindi sa nakita mo, narinig mo, kundi base sa pangako ng Diyos. Meaning, kahit hindi mo pa natatanggap yung answered prayer, hindi mo pa natatanggap yung pangako ng Diyos, you already believe that it shall come to pass, that it will transpire in your life. You already believe before the answer comes. No? Bago matanggap yung sagot, nananampalataya ka na tinugong ka na ng Diyos. And this is the principle of faith. To believe first, and then you will receive. Alam niyo yung Thomas kind of faith? Ang kay Thomas, nung nagpakita si Jesus, absent si Thomas. Kaya binalikan siya ni Jesus after 1 week at tinawag niya si Thomas. Kasi sabi ni Thomas, niloloko nila ako, nagpakita ang Panginoon. No? Hindi siya naniniwala. Kaya sabi ni Thomas, eto sabihin ko sa inyo, maliban na mahipo ko ang kanyang mga sugat, makita ko ng aking mata ang kanyang sugat sa tagiliran, sa kamay, at mahipo ko ang kanyang mga sugat, to see and to feel Him, hindi ako maniniwala. Ang kanyang principle, to see is to believe. And that is not the principle of faith. That is the principle of doubt. Ganyan ang sanlibutan. Maniniwala lang ako pag nakita ko na. Kaya yung mga atheists, yun ang principle . Hindi mo naman nakikita ang Diyos, ba't mo paniniwalaan? Ay, yayabang, Pero pag naghihingalo na, tumatawag din sa Diyos. Kasi deep within their hearts, they know that there is God. So ang principle of faith, before you receive, you must first believe. Kay Thomas, believe first. To see is to believe. Ang sa Panginoon, before you receive, you must first believe. To believe first, and then you will see. Kaya baligtad, ang principle na sanlibutan, to see is to believe. Kawikan yan, di ba? Sa ating pananampalataya, baligtad. Mananampalataya muna ako bago ko makita. Before you see the answer, before you experience the answer, you must first believe. Kaya nagpakita si Jesus, Thomas, hipuin mo. Pinahipo ni Jesus yung butas ng tagiliran, pati yung kamay ng butas. See? Ano ang expression of faith ni Thomas? Nung makita niya at mahipo niya, my Lord and my God. Nandun niya sa John chapter 20, verse 28. My Lord and my God. Tinawag niya si Jesus na my Lord and my God. Yan isang solid verse na nagpapatunay na that Jesus Christ is Lord and God. Sabi ng INC at ng mga iba pang hindi naniniwala na Diyos si Kristo, nagulat lang yan. Anong nagulat? Alam mo, ganito, biglang binuksan pinto, nandun pala yung kasama mo sa bahay, muntik na kayo magkabagan. Napasalita ka ng, ay, kabayo. Nagulat ka lang. Pero hindi kabayo yun, tao yun. So, yung expression na yan, hindi ko mo in-express na gano'n, totoo. So, gano'n, nagulat lang si Tomas, my Lord and my God. But not necessarily na Lord and God si Jesus. Naku, you are insulting the grace of God. You're insulting the deity of Christ. Kung nagulat yun, di dapat sinabi ni Jesus, sa ibaba ng John chapter 20, verse 28, yung context, sabi ni Jesus,
Matapos na-express ni Thomas sa kanyang pananampalataya, my Lord and my God. Eh kung gulat nyo, di dapat sinabi ni Jesus, yan, nagulat ka tuloy. No? Saka ka na ng palataya, nagulat ka tuloy. Hindi yun eh. Ano sabi ni Jesus? Sapagkat ako'y nakita mo, kaya ka nanampalataya. Anong klaseng pananampalataya? Na pananampalataya ni Tomas after na makita niya na totoong buhay si Jesus. Pananampalataya na si Jesus ay kanyang Panginoon at kanyang Diyos. Because you see me, then you believe. Dahil sa ako'y nakita mo, saka ka nanampalataya. Mapalad yung mga hindi nakakita, gayon may nanampalataya. Mapalad, blessed are those people na nabubuhay sa pananampalataya na bagamat hindi na nakikita with their physical eyes, pero sila yung nanampalataya na totoo. Totoo na ano? Totoo si Jesus, totoo ang Diyos, totoo ang pangako ng Diyos, although hindi natin nakikita. Okay? And that is example of great faith. Okay, another example, the woman with the issue of blood. Naku, for I think for 12 years, itong babae nito inaagasan, dinudugo, at naubos na ang kanyang pera ang naipon sa pagpapagamot, walang makapagpagaling. No? Siguro makikita natin ang larawan ng babae, pahit na payat, putlan-putla na wala ng pag-asa, walang hope sa kanyang buhay. Hanggang sa nabalitaan niya na nandiyan si Jesus at a miracle worker. Ano? At ang mga taong ang mga taong tumatanggap ng miracles, no? Ang bulag nakakita, even yung patay nabubuhay. No? Eh nabalitaan niya nung babae, the woman with the issue of blood. Eh nagkaroon siya ng pag-asa at alam niyo, sabi niya, pag dumating yan, si Jesus, mahipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit, ako'y gagaling. Meron siyang ganung paniniwala na mahipo ko lang kahit laylayan ang kanyang damit, tiyak gagaling ako. Ano nangyari? Dumaan na nga si Jesus. Naku, inabangan itong babae. Ang mga kababae na gano'n, sa karamihan ng kalalakihan, bawal po makisalumiha, no? Na makasilamuha ang mga babae. Ginapang ng babae. At wala na sa pakialam. Ito na ang last resort ko. Ito na ang tanging pag-asa ko. No? At yung plano niya na hipuin ang lalayang damit, ginawa niya. At ninagabang niya si Jesus at that time, pinagkakaguluhan, ang daming nakahipo sa kanya, nakahawak, ang daming fans ni Jesus. Suddenly, nung hinipo ng babae lalayang damit, immediately, she was healed. Naramdaman niya na naampat ang dugo at siya gumaling. At ganun din kasabay no, sabi Jesus, sadali, sino humipo sa katawan ko? Sabi ng mga ligyan, Lord, halos lahat nakahipo sa iyo eh. No? Halos lahat nakaakap, nakahipo sa iyo. Sasabihin mo, sino ang humipo sa akin? Ang tinutukoy ni Jesus na, sinong humipo sa akin ng hipo na may pananampalataya? Ang daming tao, ang daming fans si Jesus, pero hindi lahat ay merong kagaya ng pananampalataya ng babae. Yung touch of faith na yon ng babae, yun ang nag-release ng kapangyarihan ni Jesus to heal her, to receive miracle. No? Yun yung pananampalataya ng babae o yung paghipo ng babae, paghipo sa pananampalataya, the touch of faith. Pag ginawa ng sermon, magandang title, the touch of faith. Eh, halos lahat nakahawak kay Jesus. Pero lahat kaya, nagsitanggap ng blessing na kagaya tinanggap ng babae. I believe, hindi lahat. No? Kasi meron, alam mo sa hometown ni Jesus, doon sa kinamulatan niya town, sabi sa Bible, hindi lahat gumaling. No? At nagkakaroon ng hindrances yung kapangyarihan ng Diyos na mag-release ng kagalingan doon sa kanyang hometown.
Sapagat hindi lahat ay nananampalataya. Kilalang kilala siya doon na anak ni Jose Carpintero. Ito'y bata pa, nakikita ko na ito. Tapos, biglang miracle worker, baka naman ito ay drama lang. Kaya, ang dami hindi naniniwala sa kanya. Kaya sabi ni Jesus, ang propeta hindi kinalulugdas sa sariling bayan. At sabi doon, at dahil doon, sa pag-alilangan ng mga tao doon sa hometown niya, mga kababayan pa naman niya, hindi lahat ay nagsigaling, kundi meron lang mga minor sickness and diseases na pinagaling siya. Pero yung mga major, yung mga matitinding miracle, hindi ma-release ng Diyos because, ang sabi sa Bible, because of their unbelief. Dahil sa kanilang kawalang pananampalataya. So, ang pagtugon ng Diyos ay merong kondisyon. You must believe. Yan ang kondisyon. God's part is to bring the answer, to bring you the blessing, pero may kondisyon. Man's part is to believe. Okay? Kaya ito sabi doon sa Matthew chapter 9, verse 20 hanggang 22, and behold, a woman who had been suffering from a hemorrhage for 12 years came up behind Jesus, behind him, and touched the border of his cloak, for she was saying to herself, kanyang laging sinasabi sa kanyang sarili, kino-confess niya sa kanyang sarili, dinideclare niya yung kanyang paniniwala. If I only touch his cloak, I will get well. Yun ang pananampalatayang babae. Kaya nung inaktuhan niya yung kanyang paniniwala, tumanggap siya ng miracle. See? That is what he believed. Kaya tandaan nyo, title nitong ating pong Bible study, what you believe is what will transpire in your life. Bahagi ito, ika-6 na bahagi, part 6 ng ating series about faith na understanding the laws or the principles of faith. Okay. For she was saying to herself, if I only touch his cloak, I will get well. But Jesus, turning and seeing her, said, daughter, take courage. Huwag kang matakot. Your faith has made you well. And at once, the woman was made well. Sabi ni Jesus, huwag kang matakot. Ang pananampalataya mo ang nagpagaling sa iyo. Hindi po sinabi ni Jesus na ang aking pananampalataya at aking kapangyarihan, bilang Diyos ang nagpagaling sa iyo. Hindi po yun ang sinabi. Sapagkat alam na ni Jesus, yun ang totoo. Galing sa kanya ang miracle, ang healing, ang anointing, ang kapangyarihan. Pero hindi mangyayari yon unless a person believe. No? Hindi mangyayari yon unless a person believes. Kaya sabi ni Jesus, your faith has made you well. So, again, what you believe is what will transpire in your life. Kung ano yung pinanampalatayaan mo, ay siyang mangyayari sa buhay mo. Okay, another example, the two blind men. Yung dalawang bulag, lumapit kay Jesus. At ang ginawa ni Jesus, yun, sa Matthew chapter 9, verse 29, then Jesus touched their eyes, saying, it shall be done for you according to your faith. Bakit? Kasi nung tanongin sila ni Jesus, anong gusto niyo mangyari? Gusto po namin kami makakita. Naniniwala ba kayo na kaya kong gawin to? Yes, Lord. It shall be done for you according to your faith. Mangyayari ito ayon sa inyong pananampalataya. Ibig sabihin, tanggapin nyo kung ano ang pinananampalatayanan nyo, mangyayari sa inyo. And the two blind men, were healed. Nagkaroon sila ng paningin. Okay. Another example, the blind Bartimaeus. Ang bulag na si Bartimaeus. Mark chapter 10, verse 52. Naku, nung si Bartimaeus inaabangan niya si Jesus, wala na siyang pag-asa, bulag siya. Pero nung na-encounter niya si Jesus, pinagaling siya, binigyan siya ni Jesus ng paningin. At ano sabi ni Jesus? Go,
Your faith has made you well. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Lagi sinasabi ni Jesus, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. No? Bakit hindi sabihin ni Jesus, pinagaling ka ng aking kapangyarihan? Alam niyo kung bakit? Alam na ni Jesus yun eh. Totoo naman yun. Wala naman ibang paggagaling ng kapangyarihan, kundi ang Diyos at ang Panginoong Jesus because He is God. Pero ang sinasabi lagi ni Jesus, yung kondisyon na na-meet ng tao, yung kondisyon ng alin? Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Or, madalas sasabihin, kung ano yung pinaniniwalaan mo, mangyari sa'yo. Okay? So, another example is itong the 10 lepers. Sa Luke chapter 17, verse 15 hanggang 19. Basahin po natin. Ito 10 kaitungin na ito, alam nyo, mga kaitungin noon, ang ayon sa batas ng kautusan Moses, pag may nakasalubukan tao, sisigaw ka, kaitungin ako. Takbuhan yung mga tao. Para wag na lumapit sa'yo, no? Sasabihin mo, may sakit ka. No? At itong 10 kaitungin na ito, mga magkakabarkada ito, but the same feather flocks together, magkakapareho sila, kaya hindi sila kakadira, pare-pare tayo ang sakit natin, no? Nakasalubong nila si Jesus. Naku, ito na yung pag-asa natin. Dumay sila, Lord, pagalingin mo po kami, ketongin po kami, ketongin. Ano sabi ni Jesus sa kanila? Ito, sabi ni Jesus sa Luke 17, chapter 17, magpakita kayo sa high priest. Magpa-examine kayo sa high priest. Bakit? Kasi yun ang kautusan ni Moses, yung mga may ketong, pupunta sa high priest para ma-examine kung ketong nga yung skin disease niya. No? Pinapupunta. Alam nyo ang test sa kanilang Jesus kung sila ay susunod. At ang sabi sa Bible, sumunod sila. At pumunta sila doon sa high priest, pero hindi pa sila nakakarating. On the way, eto, verse 15, Luke chapter 17, verse 15. Now, one of them, when he saw that he had been healed, turned back, glorifying God with a loud voice. Nakita nila na gumaling sila on their way to the high priest, gumaling sila. Pero itong isang ito, kakaiba ginawa. Yung 9 lepers, nakita gumaling sila, dire-diretso na sila, tuwan-tuwa sila, gumaling tayo. Hindi man lang nagpasalamat sa Panginoon. Pero itong isang ketongin, iba ang ugali. Nung makita na siya gumaling, siya ay bumalik kay Jesus. No? At ito sabi, now one of them, when he saw that he had been healed, turned back, bumalik kay Jesus, glorifying God with a loud voice. At sumigaw siya. Verse 16. And he fell on his face at his feet. Nagpatira pa siya kay Jesus, giving thanks to Him. Nagpasalamat kay Jesus. Alam mo, isang magandang asal ugali natin, maliit o malaking bagay tanggapin natin sa Panginoon, laging maging mapagpasalamat tayo. Hinihintay yun ng Diyos. Nakilalanin natin na sa Kanya nanggaling ang pagpapala. No, ma-practice natin yung giving thanks to God. Maliit o malaki man, thank Him every day. Lord, salamat sa hangin. Salamat, humihinga ako. Tingnan nyo nga, ang nakakaintindi niyan nagpapahalaga sa hininga. Yung mga may asthma, no? Makaka-relate sila dyan. Bay, pasalamatan mo Diyos. Ay, ako, hirap na hirap ako huminga. Buti, buhay pa rin ako. Mapalad nga kayo, loon ng paghinga nyo. Ako, gasing laki lang ng sinulid ang hininga ko. Makaka-relate sila dyan. Nagpasalamat itong isang ketongin at ang sabi ni Jesus, and yung mapagpasalamat pa, hindi Jew, Samaritan. Ano? Magkaaway ang Diyos sa Samaritan Ano? Samaritan yung nagpasalamat, baligtad. Yung mga Jew, wala lang. Verse 17, but Jesus responded and said, were there not 10 cleansed? Hindi ba
10 yung gumaling o nalinis sa kaypangin. But the 9, where are they? Kita nyo, hinihintay ng Panginoon na maging mapagpasalamat tayo. Nasaan yung siya na gumaling? Ibig sabihin, hindi man lang nagpasalamat to. Verse 18, was no one found who returned to give glory to God except this foreigner? Kung alin yung kinasusuklaman ng mga Jew, Samaritans, siya pa yung marunong magpasalamat. Yun ang sabi niya, ina-expect niya magpapasalamat Mga kababayan pa naman niya. Hindi marunong magpasalamat. And Jesus said to him, stand up and go. Tumayo ka. Binangon ni Jesus, nagpatira pa sumamba sa kanya. Bumangon ka and go. Your faith has made you well. Pinagaling ka ng pananampalataya mo. Again? Ano nagpagaling? Nagpagaling si Jesus, pero paano tinanggap ang kagalingan? May kondisyon. You must believe. And that leper believed the Lord Jesus Christ. Kaya sabi Jesus, stand up and go. Your faith has made you well. Pinagaling ka ng paniniwala mo. Okay. So, yan po yung mga example natin, ng mga karakter sa Bible na lagi sinasabi ni Jesus, pinagaling ka ng pananampalataya mo. No? You will receive the answer because you believe. No? Tinanggap mo ang katugunan sapagkat ikaw ay nanampalataya. Ganon din sa atin, tatanggapin natin ang katugunan sa ating panalangin kung tayo ay mananampalataya sa Diyos, sa Panginoong Hesus at sa mga pangako ng Panginoon. Sabi sa Mark chapter 9 verse 23, Jesus said, if you can believe, all things are possible to him who believes. Kung ikay mananampalataya o kung kaya mong makapanampalataya, alam mo ba na lahat ng mga bagay ay posibleng mangyari sa kanya na sumasampalataya. At kung ating eksaktong paraphrase sa salin, ganito yan. Kung kaya mong manampalataya, ang lahat ng mga bagay ay mangyayari para sa iyo na patuloy na mananampalataya. Yan. No? If you can believe, all things are possible to him who believes. Not one-time believing, kundi continuous yung iyong pagsampalataya sa Panginoon, you will receive the answer. Kahit paabutin niya ng 10 years, kahit abutin ng 20 years, just believe. At ito sabi niya, believes. Nagpapatuloy. No? Okay, another verse from the Bible, Matthew chapter 21, verse 21 and 22. And Jesus answered and said to them, truly I say to you, if you have faith and do not doubt, kung kayo ay may pananampalataya at hindi mag-aalinlangan, yun ang another condition, do not doubt. No? You will not only do what was done to the fig tree, but even if you say to this mountain, be taken up and cast into the sea, it will happen. And whatever you ask in prayer, believing, you will receive it all. At anumang inyong hingin sa panalangin, kapag kayo'y sumasampalataya, tatanggapin yung lahat yon. Okay? Parang kagaya sinabi sa Mark 9:23. Sabi, all things are possible to him who believes. All. Hindi sinabing few things or some things or maybe. No, hindi. Sabi, all things are possible. Kahit yung pinaka-imposible, pwedeng mangyari. Kung ikay mananampalataya. Pag sinabi ng doktor, I'm sorry to tell you, you only have 3 months to live. That's a fact. Facts of medical science and diagnosis sa'yo, you only have 3 months to live. That's the voice of man.
the facts of life, reality of life. Pag nagkaroon ka ganung sakit, mamamatay ka within 3 months. Honest naman yung doktor. Facts yun eh. Reality of life. Ayon sa studies nila sa medical science. Pero alam niyo po ba, may mas mataas pa sa facts of life or reality of life. Ano yun? The truth of God. Dalawa ang truth, yung katotohanan na sinasabi sa Biblia. Number 1 is Jesus. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. John 14:6. Another truth is the Word of God. John 17:17. Father, sanctify them, sanctify my disciple by your truth. Pakabanalin mo ang aking mga alagad sa pamagitan ng iyong katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. So, sanctify them by your truth. Your word is truth. So, sino ang truth sa Bible? Si Jesus, ang salita ng Panginoon. Because Jesus and His word, they are one. Okay? Kaya, pag sabi ng doktor, wala nang pag-asa, that's facts. Facts of life, reality of life, ayon sa medical science. But truth, God's truth is higher and greater and more powerful than the facts of life. And the truth said, with God, all things are possible. Okay? Another verse, Luke chapter 1, verse 45. Blessed she who believe, for there will be a fulfillment of those things which were told her from the Lord. Mapalad ang babae na nanampalataya, sapagkat magkakaroon ng katuparan sa kanya ang lahat ng mga bagay na sinabi sa kanya ng Panginoon. At ito ay, in general din, babae o lalaki, mapalad yung mga taong nanampalataya sapagkat kung ano yung kanyang sinasampalatayan na mangyayari, ay mangyayari yung kanyang ayon sa kanyang pinananampalatayanan, sabi ng Panginoon. Okay? Kaya sa Numbers chapter 14, verse 27 and 28, imagine for 40 years, reklamo na reklamo ang Moses generation, sinisisi nila si Moses, at reklamo na reklamo, wala kaming tubig, wala kaming pagkain, provide ang Diyos, hindi sila marunong magpasalamat. Sa mga provision na binigay ng Panginoon, pinapakain, pinainom sila for 40 years sa wilderness, at lagi nila sinasabi, ano ba Moses, nila ba kami dito sa wilderness, sa disyerto ng iyong Diyos, para lang kami mamatay dito sa disyerto? Ibalik mo na kami sa Egypt. Mas gusto namin ang buhay sa Egypt. Pero wag ka, alipin nga sila sa Egypt at hirap na hirap sila. Kaya sila iniligtas doon ng Panginoon. Sila ay manalangin na, Lord, maawa ka sa amin, iligtas mo kami sa pagkaalipin sa Egypt. Ay, doon sila iniligtas, mga walang utang na loob, mga hindi marunong kumilala ng kagandahan loob ng Diyos. And for 40 years, pinagtiisan sila ng Panginoon. Na there was a time na sinabi ng Diyos, Moses, tumabi ka dyan, lilipunin ko ang aking bayan. No, Lord, kung lilipunin mo sila, isama mo na ako. So, hindi natuloy. Hanggang sa inabot ng 40 years, ganun pa rin ang attitude ng Moses generation. Mga walang panampalataya, complain, murmur na murmur. Nung namatay kami on our way to the promised land, patay na kami lahat. Laging gano'n, negative. Yun ang paniniwala nila. Tingnan nyo, sabi ng Panginoon, Numbers chapter 14, verse 27 hanggang 28. Ito, last verse natin. How long, sabi niya kay Moses, how long shall I put up with this evil congregation who are grumbling against me? Hanggang kailan ko titiisin itong mga henerasyon na mareklamo na ito? I have heard the complaints of the sons of Israel, which they are voicing against me. Narinig ko
yung kanilang pagko-complain, yung mga pagreklamo nila tabal sa akin. No? Sabi ng Panginoon, naubos na ang pasensya ng Panginoon. Say to them, Moses, say to them, sabi mo sa kanila, as I live, ako'y Diyos na buhay, at habang ako'y buhay, declares the Lord. Ito sabi ng Panginoon, just as you have spoken in my hearing, so I will do to you. Ito ang sabi ng Panginoon, kung ano yung sinasalita nyo sa aking pandinig, kung ano yung lagi kong narinig na sinasabi nyo, yun ang papangyayarihin ko sa inyo. So, just as you have spoken in my hearing, so I will do to you. Kaya most generation, all of them perish in the wilderness. Ang natira lang, inispare ng Diyos, yung mga maliliit na bata, na nung naglaon, pinalagaan kay Joshua, na pumalit kay Moses, Joshua became the leader, at nung naglakihan na itong mga batang ito yung mga naging Joshua generation, na tinuruan ni Joshua naman ang palataya, hindi kagaya ng kanilang mga magulang na hindi na nampalataya at hindi nakapasok sa promised land. At itong mga bata ito, nagsilakihan, dumanas ng pagsubok, no? Inikot nila ang walls of Jericho for 7 days, wala magsasalita for 7 days, at may sumunod sila. Hindi sila marunong magreklamo. No, natutunan nila ang lesson doon sa kanilang mga ninuno na masuwayin. And this time, ito Joshua generation ang nakapasok sa promised land. Why? Because they have obedient hearts. They always obey God. No? Nananampalataya sila at lagi sila sumusunod sa Panginoon. So they entered into the promised land. No? Kaya sabi nga sa Hebrews 6:12, that through faith and patience, sa pamagitan ng pananampalataya na may pagtitiis, yung mga ninuno ay nagsipasok sa promised land. They inherit the promised land. So, purihin Panginoon, ang promised land natin, ang mga pangako ng Diyos, Biblia, namamanahin natin once we believe the promises of God. Anumang hinihintay yung miracle ng kaginhawahan, financial breakthrough, answered prayer, salvation na inyong pamilya, healing for your sickness and disease, mga imposible na kumbaga sa dead end na, sa Diyos walang dead end. Sa Diyos, lagi siyang lilikha ng daan. God will make a way when there seems no other way. Okay? Kagaya dumating sila sa Red Sea, dead end. Dagat na pula, malulunod sila. Pag sila babalik, papatayin sila ng army ni Pharaoh. Anong choice sila? So, wala silang choice kundi ang sumunod sa Panginoon. At sabi ng Panginoon, tatawirin niya, Moses, stretch mo tungkod mo. At mahati ang dagat. Stretch si Moses, na-divide ang dagat, natuyo ang lupa, tumigas ang mga tubig, at sila'y dumaan sa pagitan nang tumigas na tubig, parang naging bloke ng yelo, at dumaan sila sa tuyo, hindi putik, at tuyong buhangin, tinuyo ng Diyos. Hanggang sa nakaabot sila sa kabilang ibayo, ligtas sila. At nung ginaya sila ng mga armies ni Pharaoh, doon din dumaan sa nahawing dagat, tinabunan sila ng Panginoon. At silang lahat, yung army ni Pharaoh, namatay doon sa kalaliman ng Red Sea. Na hanggang ngayon, nakikita ng mga divers, mga archaeologists, ang mga divers, na nandoon yung mga pira-piraso, mga gulong ng mga karuwahe, mga weapons na naging fossils na nandoon yung mga gamitan na tumigas na yung iba, yung mga gulong na parang powder na ayaw nilang hipuin. No? Nakita ko sa TV, masamang hipuin. Isang hipo mong ganyan, may scarred na dahil alikabok na. Kaya kinuha na lang nila ng video. Nandun yan sa Red Sea hanggang ngayon nandoon. So, purihin Panginoon, ano ang hinaharap nyo ngayon? With God, all things are possible. Anong kondisyon? If you can believe, all things are possible
to him, to you who believes. Purihin ang Panginoon. Heavenly Father, maraming po salamat, Panginoon, sa gabi ito, sa pagtuturo mo sa amin, sa huling bahagi ng aming pag-aaral about the principles or the laws of faith. Ngayon, naintindihan namin at practicing po namin ito, Panginoon, sa aming buhay. Maraming po salamat sa pagpapala mo sa amin, pagbibigay mo ng panampalataya, sa iyo po nang gagaling ang aming panampalataya by hearing and hearing and hearing by the Word of God. Maraming po salamat. Pagpalain mo yung mga kapatid na naghihintay ng himala as they believe your promises, as they believe Jesus, the Lord God, our healer, our miracle workers, Lord, our miracle worker na gagawa ng himala sa aking buhay. Maraming po salamat, Panginoon. Thank you, Father God, for healing your people and providing the needs of your people. Salamat po, Panginoon. And all glory belongs to our Lord God, the Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. So don't forget po to share this video, no? At pagpalain po kayo ng Panginoon. Yan. The grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all in Jesus' name. Amen. So, share po natin sa ating mga pastor na sa mga pastor nyo, itong video, i-share nyo sa mga friends nyo, relatives, whether they are believers or unbelievers, share the Word of God. At parehas lang tayo ng reward. Ako yung nangaral, kayo nag-share, equal ang reward natin pagdating natin sa presence ni Lord. God bless everyone. Shalom.